Have you ever wondered what strength really looks like? Sa last episode natin, pinag-usapan natin ang identity, yung courage to live as your authentic self. Ngayon, we continue that conversation, pero through another lens naman. So, motherhood, health, and advocacy. Kasi for many women, strength is not always loud. Minsan na sa pag-aalaga, sa pagpapatuloy kahit mahirap, at sa pagpili na lumaban araw-araw. Hi everyone, I'm Bri, and welcome to the final episode ng Women in Power, Women Are Power, the Women's Month podcast by Mayari Philippines, a space where we celebrate women's stories because when women rise, communities rise. Women's Month is a time to celebrate all kinds of women. From identity and inclusion, ngayon naman we will talk about women navigating motherhood and advocacy. Kasi ang womanhood, hindi lang iisang kwento. Maraming mukha, maraming karanasan. Uy, teka lang. Short break muna tayo. We'd like to thank our partner organizations for this podcast. This podcast is in partnership with RTU College of Arts and Sciences Student Council, PNU Catalonan, and UP Diliman University Freshie Council. Thank you for supporting this special podcast. Our guest today is a mother and HIV advocate. She is the program coordinator of Duyan program by Project Red Ribbon, helping children and their families affected by HIV through care and support. Let's welcome Miss Pamela Magdaluyo. Hello, Miss Pamela. Welcome to podcast. Palakpak po tayo, audience. Good afternoon, Yes po. everyone. Thank you for inviting me here. Ayan. Thank you so much din po sa pag-accept ng invitation namin. So, siguro, Miss Pamela, umpisahan natin sa discussion na what is the Duyan program? So, Duyan program is an initiative of Project Red Ribbon Care and Management Foundation Incorporated. So, Project Red Ribbon is a foundation po. So, si Duyan, created siya ni Project Duyan for vertical transmission, meaning the beneficiaries of Project Duyan are the children living with HIV through vertical transmission and their mothers and affected families. Okay po. So, kanina, ayun nga, sa Duyan program, so you're helping children and families affected by HIV. So, my first question po is, can you share your journey bilang as a mother and also a HIV advocate? Yes. My advocacy started way back 2015 na kung saan meron akong soon-to-be adopted son na namumuhay ng may HIV, and yung challenge po noon na we struggled 20 admission because nasa AIDS stage na siya that time, 4 months old, and akala ko siya na yung pinakakawawang bata dahil sa ganung murang edad ay nagsasuffer na siya ng mga hindi kakaraniwang mga opportunistic infection and yung hospitalization. As the years go by, doon ko nakita na meron parang mga iba pang bata na katulad niya na kailangan din ng tulong, lalo na yung mga ulila ng bata. So, doon nag-start yung aking pagtulong sa mga bata. Wala pa ako sa Project Duyan, sa Duyan program. Wala pa ako noon. Nag-umpisa na akong tumulong. Wow. Kung ano yung mga ginawa kong pag-aalaga, yung paano mag-access ng mga dugo, ng mga needs for this kid. Tinulong ko din sa mga nanay na namumuhay ng may anak na may HIV, tapos sa kanilang even doon din sa mga batang ulila na talagang kinakailangan ng tulong. Doon ko yung pinakalat ko kung ano yung mga dapat na gawin para matulungan sila. Hanggang sa nai-refer ko sila sa kay Project Red Ribbon, doon po nag-start po na nagkaroon na ng Duyan program. Wow. So, bali, Miss Pamela, so before pa talaga na parang sumali kayo sa Duyan program, talagang tumutulong na kayo? Yes. Wow. So, kasi narinig ko kanina, parang ilang years na po kayo sa Duyan program? Ako magta 10 years Magsi 10 years. So, before that,
po, kasi 'di ba, nasabi nga po na parang before pa sa Duyan program tumutulong ka na. So ano po yung nag-inspire sa'yo to be, part of the Duyan program? Nag-inspire sa akin na yung kailangan kong tumulong kasi maraming tumulong din sa amin do'n sa journey namin nung bata under my care. Kailangan kong ibalik yung tulong kasi natulungan nilang maka-survive yung bata, eh. So, ang para sa akin, kailangan kong gawin din yung bilang Kristiyano, bilang isang nanay, ibalik ko yung tulong para sa kanila and kailangan ko ding, mag mag mag-establish ng ng isang bagay na pagtulong kasi hindi ko rin alam kung hanggang kailan yung buhay ko para kung sakali na mag-isa na lang sa buhay yung batang kung wala na ako, at least marami sa kanyang tutulong kasi marami akong naibahaging tulong sa community na hindi nila pwede. Kung parang hindi ko naman sinasabing magtanaw sila ng utang na loob, pero yung pag gumawa ka kasi nagtanim ka ng mabuti, aanihin mo rin yung mabuti na yun, eh. Ang lagi kong naiisip, yung buhay niya kasi yung pagiging isang taong namumuhay ng may HIV, hindi yun pwedeng mag-stop na, okay na siya this year. Pwede na natin siyang bitawan, pwede na siyang okay na, hindi. Kasi yung journey as people living with HIV ay continuous yung kanilang challenge, yung struggle. Ano yun eh, hanggang sa matapos yung buhay nila. So, sayang yung buhay kung hindi mo maipagpapatuloy kung ano yung inumpisahan mo. So grabe, napaka-inspiring po from the start, yung journey mo as an individual, as a mother, hanggang nakapasok po kayo sa Duyan program. Grabe yung dedication nyo po talaga na tumulong. Kasi, syempre, meron tayong mga advocate din na, may mga advocate, pero bibihira yung mga talagang tumutulong, like katulad nyo po na 10 years na, grabe, sa Duyan program na until now, nakausap ko po kayo, talagang yung dedication nyo sa advocacy nyo is talagang parang dito na, gano'n. Ito na yung buhay ko, gano'n. Alam mo ba na advocacy can start with you? Sometimes it just starts with speaking up, showing support, and standing for what's right. At Mayari Philippines, we believe that youth voices matter. So kung naniniwala ka sa equality, pride, and inclusivity, bestie, this is your side. Step up, speak out, and be an advocate. Join Mayari Philippines, scan the QR code, at sama-sama tayong gumawa ng pagbabago. So siguro, yun, Miss Pamela, let's lighten up our mood. So let's have a quick activity, like, ito po ay word association. So, yung gagawin ko po is mag-dictate po ako ng word, tapos po, sasabihin nyo lang din po sa akin yung word na naisip nyo by that, and then you can explain po kung bakit yun yung nasabi nyo. Okay. Okay, Miss Pamela. Are you ready, Miss Pamela? Yes, ready. Okay. Okay. First word, Miss Pamela. Motherhood. Ano po ang naisip nyo sa motherhood na word? Motherhood, yung buntis. Okay. Bakit po, Miss Pamela? Yung buntis na hindi siya isang salitang buntis lang na ina-expect natin na kailangan siyang manganak, pero yung buntis na kailangan maging diligent ang isang ina, kung ano yung kinapalolooban na healthcare na kailangan niyang gawin para hindi maipasa yung HIV sa kanyang anak. Okay po. Wow. Okay. Second word, HIV advocacy. HIV advocacy. Puso. Okay, puso. Parang, yun palang okay na eh. Parang, Oo. gets na natin. Okay. Oo. I think, let's move forward. Stigma, Miss Pamela. Stigma. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Okay. Next, strength. Strength. Kailangan. Kailangan. And lastly, Miss Pamela, woman. May paninindigan. Grabe, ang ganda. Sobrang powerful po ng mga nasabi nyo. But let's talk about dun po sa last word na sa woman. So, bakit po yun yung in-associate nyo po sa word na woman? Masishare ko yung bilang mother ng mga bata at mga parang ate ng mga nanay na namumuhay na may HIV, na lagi kong sinasabi sa kanila na maski nakikitaan ko sila ng katapangan. Kasi
lagi ko nga sinasabi, parang ako siguro, kung ako yung infected ng HIV at meron akong anak na may HIV, parang feeling ko hindi ko kakayanin. Pero sila, nakikitaan ko sila ng kung gaano yung kanilang katatagan, yung makikita mo sa kanila yung pag-asa na despite living with HIV at may anak sila na may HIV, namamangha ako sa kanila na kinakaya nila yung araw-araw na buhay. Kasi kung ititingnan natin, oo, there's life after HIV, pero mahirap. Madali lang siguro sabihin ng mga ibang tao, ng mga ibang mga advocate na may buhay pa rin kapag may HIV. Pero kung titingnan natin, sobrang hirap. Hanggang ngayon, hindi nawawala sa akin na pag meron kaming mga support group talk na umiiyak ako pagka nag-share yung mga nanay ng kanilang mga iniisip everyday, kasi kung paano na kung mawala sila at meron silang anak na iiwan na ah, children living with HIV. Masakit na marinig yung ganun, kasi we never know life, hindi natin alam kung hanggang saan din talaga yung kanilang journey as people living with HIV, as women living with HIV. Mahirap po talaga. So, nandun lang lagi yung, despite ng kanilang kahit ako minsan pinanghihinaan, pinakikita ko pa rin sa kanila na kailangan kong maging malakas. Kailangan ng bawat isang maging malakas. Kaya, nandito yung Duyan para mapakita namin na yung Duyan is a big family, na hindi lang tayo sa mga bata talaga nakafocus, pero nandun yung focus natin sa mga families, lalo na sa mga infected women, na kailangan natin silang bigyan ng support. Kailangan hindi lang medically, hindi lang in terms of yung mga needs na nakukuha nila, pero yung emotional, yung binibigay rin natin yung psychosocial na support, and even yung spiritual support. So, ayun po. Bale, kanina, balikan po natin yung advocacy nyo na for HIV. So, siguro para din maintindihan ng mga audience po namin, so ano po yung common challenges ng women living with HIV? Oo, yung challenges ng mga women living with HIV. Una, syempre karamihan sa kanila ay economically challenged. So, lalo na sa hirap ng buhay, kung halimbawa, lalo na kung wala silang trabaho, paano nila isusustain yung needs ng mga bata, lalo na yung nutritional needs ng bata. Kasi kaakibat ng pag-inom, hindi pwedeng iinom lang sila ng gamot, ng antiretroviral medicine, sapat na. So, kailangan nila ng nutrition para hindi sirain yung kanilang mga atay, yung kidneys ng mga bata. Kasi syempre, lalo na kung ang bata, start pa lang ng 1-year-old, umiinom na ng antiretroviral medicine, may imagine natin kung gaano yung epekto nito sa bata, diba? So, yun yung number one challenge natin, na kung mga economically challenged, nandun lagi yung hirap ng buhay, kung paano nila maibibigay yung continuous na pangangailangan ng bata. So, nandito si Duyan para tulungan sila na maibsan, mabawasan, hindi man maibigay ng full support, pero nandito kami para mabigay yung mga tulong na para sa kanila. Okay po. Sobrang nakakalungkot po yung mga challenges na narinig ko. Like, yun nga, para mabuhay lang sa pang-araw-araw, di ba? So, ano po yung parang call to action nyo po? Like, ano yung changes na gusto nyong makita sa community in regards to that? Sa community, gusto ko sana na yung pagbabago within the local Yes. local government, kasi sa hindi alam ng karamihan, yung ating mga children from their local community, hindi talaga sila nakaka-access ng help because of the stigma and discrimination. So, hindi sila, gusto man nila minsan mag-access ng PWD, even PWD, hindi sila maka-access kasi unang titignan yung medical Yes. status ng bata o ng nanay.
So, yun isa sa dapat sa magiging ano nila yun karapatan nila na Yeah. bilang namumuhay na magkaroon ng PWD para may discount sila sa mga gamot, sa mga gatas, or any needs sa transportation. Kaya lang, hindi nga sila maka-access kasi natatakot sila na ma-disclose yung kanilang status within the community. Yes. Na hindi natin talaga kayang makontrol. So, sana yun yung gusto kong mawala na ano yun natin na yakapin natin yung mga taong namumuhay ng may HIV, lalo na yung mga bata. Kasi hindi naman nila kasalanan na magkaroon sila ng ganun at hindi naman nila gugustuhin din na magkaroon sila ng ganun kondisyon. So, yung mga, I mean, sobrang laki po ng impact talaga ng stigma sa mga taong with HIV. So, siguro Miss Pamela, let's talk about yung myth and fact about HIV. Kasi as of now, kahit mga advocate of HIV, meron pa ding mga misconception na mga nasasabi. So, meron po kaming mga tanong dito, then you can sasagutin nyo lang po is it fact or myth, tapos explain po in the end para po sa audience din natin na nanonood na bakit ito myth, bakit ito totoo. Okay, Miss Pamela, my first question po is nakakahawa ang HIV through casual contact. Is it myth or fact po? That is a myth. Okay, why po, Miss Pamela? Kasi kahit na i-kiss natin, mag-share tayo ng utensils, and maligo tayo sa pool, and kahit saan, hindi tayo mahawa ng HIV. Okay. Thank you so much po, Miss Pamela. Second question po, Miss Pamela. People with HIV can't live long lives. Hindi daw, That is also a myth. Kasi very advanced na po ang ating science ngayon. Once na na-diagnose ka na with HIV, as early, pwede ka nang mag-take na antiretroviral medicine na kung saan sinusuppress niya yung virus and hindi na magpo-progress into AIDS yung condition as HIV. Okay. And for last, Miss Pamela, HIV only affects certain groups. No, lahat po hindi lang po key population, lahat po ay affected po, the children, the women, Yes. lahat po sila ay affected ng HIV. So, napakahalaga na we must know our status. Thank you so much, Miss Pamela, for clearing that up. Kasi, syempre, sobrang daming misconception ngayon na kumakalat, diba? For example po, sa LGBT, like, pag sinabing kakaroon ng HIV, so, palagi naman natin sinasabi na pwedeng makaano din ang mga kababaihan ng Yes. HIV, which is yun. So, thank you again, Miss Pamela, for clearing that up. So, siguro, Miss Pamela, dahil nababanggit na naman natin yung mga stigma na nangyayari sa mga people with HIV, so how can young people, na katulad po namin, na how can young people help reduce stigma? So, para po makatulong din, for example, sa Duyan program, mga kabataan, ganun, and also to all people din. Siguro we can use yung social media platform Yes. to share knowledge and share information based on the kasi marami kasi minsan nag-share sila ng mga knowledge na hindi naman nila talaga sin-search kung talagang Totoo. Yes. So, kailangan bilang sa inyo din kabataan, pag may nakita kayo sa mag-ano muna kayo. Fact check. Mag-fact check Yes. muna kayo. Para at least, kasi kawawa naman yung mga minsan may makikita ka, meron daw isang taong may HIV sa isang dagat, umano daw yung dugo, tapos meron daw may mga yung mga ganun Yes. bang iba-ibang mga myth na 'di ba nakakalungkot na 2026 na tayo pero Yes. parang sobrang poor pa ng ng ating awareness and education about HIV. Endemic na yung HIV sa Pilipinas pero nandun pa rin yung yung matatakot tayo na na hindi tayo nagpapates kahit alam naman natin na Yes. meron tayong mga ginagawang bagay na hindi tama. So, dapat, yun, tulungan nyo kami, mga kabataan, through social media, through your organization. Baka pwedeng tulungan nyo kami na bumaba kayo sa mga community to share yung mga HIV and education awareness. Okay. So, parang talagang sobrang importante po talaga know your status talaga, no?
di ko alam kung last year po yata yung nag-viral na sobrang tumaas daw ang Yes. case ng HIV. 450% Yes. yung So, Miss Pamela, ano pong, like, I just want to know, ano po yung reaction nyo about that? half-half naman yung reaction ko kasi number one, yung access kasi for testing, medyo pinalawak na. Pero number two, nandun pa rin kasi yung because of the dating apps, lalong tumaas ang cases natin ng HIV. Isa yan sa mga nakikita nating na very kasi rampant na yung makikipag-sex lalo na ng mga key population na through dating apps kahit di natin alam, then hindi gumagamit ng protection for sex. So yun yung yun yung nakikita natin na mga reason, factors, bakit tumaas ang cases. Okay. Yung last question po natin for this podcast, kasi you as a mother, sobrang dami nyo na po napagdaanan, sobrang dami nyo na rin natulungan ng mga tao on your advocacy. So for you, woman empowerment, Woman empowerment, hindi lang siya bilang woman na we kumbaga hindi lang tayo women na dahil nasa isang tayo, for example, kung nag-work tayo, empowered na tayo, hindi ganun. Or nanay tayo na nakapagpatapos tayo ng mga anak natin, hindi yon. Siguro woman ka na meron kang na-share sa community na nagkaroon ng bagay na napabago mo yung buhay ng isang tao or ng hindi lang isa, ng maraming tao na we can change the narratives of the lives of this, not only the children but also the women living with HIV. thank you so much, Miss Pamela. But before we end, maybe you can plug your the Duyan program po para po sa audience po namin. Yes, gusto ko lang ipaalam na si Duyan Program ay the only organization in the Philippines. Una, kung meron pong mga bata na namumuhay ng HIV na hindi pa part ng Duyan, na gusto nyo pong mabigyan kayo ng tulong, wag po kayong mag-hesitate na i-reach out po ako through my Facebook, Pamela Magdaluyo, or sa Project Red Ribbon po or sa The My Hub Cares po. Pangalawa po, sa mga nais po na magbigay ng tulong sa ating mga bata or gusto niyo magbigay ng kasiyahan, very open po kami and magkaroon kayo ng interaction sa ating mga children po ay sobra namin pong na-appreciate po yun. Maraming Again, salamat po. thank you so much po, Miss Pamela, for this interview. So today reminds us ng strength hindi lang sa malaking bagay. Minsan nasa pag-aalaga, sa resilience at sa pagpili na magpatuloy, like Miss Pamela. So from identity to advocacy, one thing is clear: every woman's story matters. Before we close, let's take a moment to reflect through music. So for today's song of the episode, we highlight This Is Me from Greatest Showman. This song speaks about visibility, acceptance, and embracing who you are, despite the judgments of the world. Much like the stories we've heard throughout this series, it reminds us that our differences are not something to hide. They are something to honor. So whenever you are in your journey, let this be your reminder. You are seen, you are valid, and your story matters. As we close this final episode, we reflect all the stories we've heard this Women's Month. Stories of identity, stories of courage, stories of care, resilience, and transformation. Each one reminds us that change begins when we listen. I'm Bri, and this has been Women Empower, Women Are Powered, the Women's Month podcast by Mayari Philippines, a space where we celebrate women's stories, amplify voices, and remind each other that understanding grows when we listen. Maraming salamat for being part of this journey with us, and always remember, when women rise, communities rise. Happy Women's Month, and this time, truly, we'll see you beyond the podcast. Thank you so much again, Miss Pamela, and thank you so much for the viewers of Mayari Philippines. Alam mo ba na advocacy can start with you? Sometimes it just starts with speaking up, showing support, and standing for what's right. At Mayari Philippines, we believe that youth voices matter.
So kung naniniwala ka sa equality, pride, and inclusivity, bestie, this is your side. Step up, speak out, and be an advocate. Join Mayari Philippines, scan the QR code at sama-sama tayong gumawa ng pagbabago.